Paano kung ang bersyon mo na pilit mong kinalimutan siya pala ang mismong dahilan kung bakit hinahanap ka ngayon ng kayamanan? Scorpio, hindi mo nawala ang kapangyarihan mo, inilibing mo lang ito matapos kang pilitin ng mundo na magbago. Naging mas tahimik ka, mas malamig, mas maingat. Pero bago ang sakit, bago ang mga pagkadismaya, may isang bersyon ka na kumikilos ng walang takot, buong tapang na nagtitiwala sa sariling kutob, at natural na humihila ng mga oportunidad nang hindi hinahabol ang mga ito. Ang lumang sarili mong iyon ay hindi mahina, mapanganib siya. At hindi iyon kinuha ng universo. Itinago lang. Dahil ang susi ng iyong kayamanan ay hindi nasa unahan mo. Nasa likod mo ito tahimik na naghihintay na muli mong angkinin. Scorpio, ang buhay mo ay hindi kailanman naging ordinaryo. Mula pa sa simula, hinubog ka ng matinding karanasan, hindi ng kaginhawaan. Maaga mong natutunan na ang sobrang pagtitiwala sa mundo ay may kapalit, kaya natuto kang magbago. Naging mapagmasid ka. Tahimik. Madiskarte. Sa paglipas ng panahon, tumigil ka sa pagiging taong kumikilos ayon sa purong instinct, at naging taong marunong lang mabuhay. Pero ang survival ay hindi kailanman ang huling anyo mo. Paghahanda lang ito. Ang bersyon mo na minsang nangarap ng walang takot, na sumugal ng hindi humihingi ng pahintulot, ay hindi nawala. Nagtago lang siya habang natutunan mo ang pinakamabibigat mong aral. Ang pagkawala, pagtataksil, at mahahabang panahong puno ng katahimikan ay hindi idinisenyo para wasakin ka, idinisenyo ang mga ito para patalasin ka. At ngayon, may nagbabago. Hindi ka hinihiling ng universo na maging ibang tao. Hinahamon ka nitong alalahanin kung sino ka noon dahil ang bersyon mong iyon ang may dalang enerhiyang humihila ng tunay na kayamanan. Yan ni lumang Scorpio kung sino ay di noon. May panahon, Scorpio, na hindi mo kinukwestiyon ang sarili mo. Hindi ka humihingi ng mga senyales. Hindi ka naghihintay ng pahintulot. Kapag tama ang pakiramdam mo, kumikilos ka, at kakaiba man pakinggan, sumasabay ang buhay sayo. Biglang lumilitaw ang mga oportunidad. Nakikinig ang mga tao kapag nagsasalita ka. Kahit ang katahimikan, pabor sayo. Hindi iyon swerte, iyon ay pagkakatugma. Noon, mas pinagkakatiwalaan mo ang instinct kaysa lohika. Kaya mong pumasok sa kawalan ng katiyakan at manatiling buo ang lakas. Hindi ka takot sa mga wakas dahil alam mong kaya mong lampasan ang mga iyon. Hindi mo hinahabol ang pagpapatunay ng iba dahil ang kumpiyansa mo ay nagmumula sa loob. Ang bersyon mong iyon ay matindi, nakatuon, at walang paghingi ng paumanhin sa pagiging totoo. At tumutugon ang mundo sa enerhiyang iyon. Pero may kapalit ang pagiging ganoon kalakas. Habang mas nagiging makapangyarihan ka, mas dumarami ang humaharang sayo. May mga hindi nakaintindi. May mga nainggit. May mga nagtangkang kontrolin ka. Unti-unti, tinuruan ka ng buhay na mag-ingat. Pumreno. Protektahan ang sarili. At nang hindi mo namamalayan, unti-unti mong pinadilim ang ilang bahagi ng sarili mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil napagod ka. Pero ito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan, ang lumang ikaw ay hindi pa dalos-dalos. Malinis ito. Kumilos ito bago pa matutong magsalita ang takot. Nagtiwala ito bago pa matutong bumulong ang pagdududa. Ang bersyon mong iyon ay hindi iniisip ng sobra ang kayamanan, natural nitong hinahatak iyon dahil kumikilos ito ng may katiyakan. Buhay pa rin ang Scorpio na iyon. Tahimik lang itong nagmamasid, naghihintay ng sandaling handa ka ng tumigil sa basta pag-survive at simulang bawiin muli ang kapangyarihan mo. Iyan ay sandaling nagbago din ni lahat. Dumarating ang isang sandali sa buhay ng bawat Scorpio na biglang hindi naligtas ang pakiramdam ng mundo. Hindi ito dumarating ng maingay. Walang babala. Walang dramatikong anunsyo. Isang tahimik na pagkakaunawa lang na may isang bagay na pinagkatiwalaan mo ang tuluyang nabasag. Para sa'yo, maaaring ito'y isang pagtataksil na mas malalim ang sugat kaysa sa inamin mo. O isang kabiguang nagpatanong sa'yo sa sarili mong lakas. O isang mahabang katahimikan kung saan hindi dumating ang suporta noong pinakakailangan mo ito. Ito ang sandaling nagbago ka. Hindi ka humina, naging mas maingat ka. Natuto kang magmasid sa halip na kumilos. Magkalkula sa halip na maramdaman. Itinigil mong ipakita ang gutom mo, ang ambisyon mo, ang apoy mo. Hindi dahil nawala ang mga ito, kundi dahil napagtanto mong hindi pa handa ang mundo para rito. Kaya umatras ka. Pinili mo ang kontrol kaysa kabuluhan. Ang distansya kaysa pagiging bukas.
At habang iniisip ng iba na ikaw ay kumukupas, may ibang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Inaalis mo ang mga ilusyon. Natututo kang kilalanin kung sino ang mapagkakatiwalaan at kung sino ang hindi. Natututo ka ng pasensya, hindi ang tahimik at pasibong uri, kundi ang mapanganib na uri. Ang pasensyang naghihintay hanggang sa maging perpekto ang tiyempo. Ang panahong ito ay parang pagkawala. Parang pagkakastagnan. Parang pagiging hindi nakikita. Pero hindi ito kailanman parusa. Ito ay pagpipino. Inaalis ng universo ang ingay, mga distraksyon, at maling landas upang sa oras na muli kang umangat, angat ka ng may eksaktong direksyon. Hindi mo nawala ang momentum, ibinaling mo lang ito paloob. At ngayon, habang papalapit sa pagsasara ang kabanatang ito, maaaring may maramdaman kang pamilyar na gumigising. Isang tahimik na kumpiyansa. Isang pakiramdam ng pagiging handa na hindi mo maipaliwanag. Hindi iyon nostalgia. Iyon ang lumang ikaw na muling nagigising. Iyan nakatagong susi ng kayamanan. Akala ng karamihan, ang kayamanan ay isang bagay na hinahabol. Pero Scorpio, natutunan mo sa masakit na paraan na ang paghahabol sa kahit ano ay unti-unting umuubos ng kapangyarihan mo. Ang tunay na kayamanan ay palaging gumagalaw ng kakaiba sa paligid mo. Hindi ito tumutugon sa puro pagsisikap kundi sa katiyakan. Hindi sa ingay kundi sa presensya. At dito pumapasok ang lumang ikaw. Ang bersyon mo bago pa manaig ang pagdududa ay hindi na humaling sa pera. Nakatuon ito sa mastery. Sa control. Sa pag-unawa sa mas malalalim na bagay na hindi pinapansin ng iba. Nakakakita ka ng mga pattern. Nababasa mo ang mga tao kahit hindi sila nagsasalita. Alam mo kung kailan kikilos at, mas mahalaga, kung kailan mananatiling tahimik. Hindi aksidente ang kakayahang iyon, likas mo itong kalamangan. Ang kayamanan, sa pinakaugat nito, ay naakit sa mga taong komportable sa kapangyarihan. At ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw. Hindi nagmamadali. Naghihintay ito. Naiintindihan iyon ng lumang ikaw ng natural. Hindi ito nagmamakaawa sa universo. Inaakala nitong may pagkakatugma. At dahil sa paniniwalang iyon, tahimik na bumubukas ang mga pinto. Dumarating ang mga oportunidad sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang usapan, bigla ang mga insight, at mga wakas na eksaktong nasa tamang oras. Nang pilitin ka ng buhay na talikuran ang bersyon na iyon, hindi ka lang lumayo sa kumpiyansa, lumayo ka rin sa dalas ng iyong kayamanan. Hindi permanente kundi pansamantala. Inurong ng universo ang kasaganaan hindi para parusahan ka, kundi para protektahan ito. Dahil ang kayamanan sa kamay ng isang taong natututo palang magtakda ng hangganan ay maaaring maging pabigat. At narito ang katotohanang bumabago ng lahat, hindi kailanman kinuha sa iyo ang susi. Itinago lang ito sa loob ng bersyon mo na natutong magpasensya, manahimik, at kontrolin ang emosyon. Ang lumang Scorpio ay may instinct. Ang bagong Scorpio ay may karunungan. At kapag nagsanib ang dalawang ito, ang kayamanan ay hindi lang dumarating, nananatili ito. Hindi ka tinatawag na bumalik sa kung sino ka noon ng bulag. Tinatawag kang bawiin ang apoy na yon ng may eksaktong direksyon. Kumilos muli pero ngayon walang takot, walang paghingi ng paumanhin, at walang pangangailangan ng pagpapatunay. Agad tumutugon ang universo kapag ginawa mo yon. Dahil iyon ang sandaling titigil ka sa paghahabol sa kayamanan. At sisimulan mo na itong utusan. Bakit kailangang mawala muna lahat lag Scorpio? Walang anumang kinuha sa iyo ng nagkataon, Scorpio. Bawat pagkawala, bawat pagkaantala, bawat sandaling parang umuusad ang buhay ng lahat maliban sa iyo ay may dahilan. Hindi ka binabaliwala ng universo, inihahanda ka nito. Hindi ka tulad ng iba na natututo sa kaginhawaan. Natututo ka sa pagbabago. At ang tunay na pagbabago ay nangangailangan muna ng pagkawasak. Kinailangan mong mawala ang mga bagay na pamilyar sa iyo para tumigil ka sa pagdepende sa mga ito. Kinailangan mong maranasan ang kawalan para maunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga. Kung dumating agad ang kayamanan noong ikaw ay nasa pinakamahina mong yugto, ito sana ang kumontrol sa iyo sa halip na magpalakas sa iyo. Alam ito ng universo. Kaya dahan-dahan ka nitong hinubaran, piraso kada piraso, hanggang sa ang matira na lang ay ang pinakapuso mo. Dito ka madalas hindi maintindihan ng marami. Sa panlabas, parang napag-iwanan ka. Pero sa loob, naglalaglag ka ng mga identidad na hindi kailanman nakatakdang manatili.
Binibitawan mo ang mga pagkakabit sa mga tao, gawi, at pangarap na hindi natugma sa paglago mo. Naging guro mo ang sakit. Naging kanlungan mo ang katahimikan. Ang tunay na kapangyarihan ng Scorpio ay ang muling pagsilang. At ang muling pagsilang ay hindi kailanman nangyayari sa ginhawa. Nangyayari ito sa dilim kung saan walang nanonood. Kung saan namamatay ang ego. Kung saan gumuho ang mga ilusyon. Ang yugtong iyon ay hindi kailanman idinisenyong tumagal magpakailanman, idinisenyo ito para i-reset ka. Ngayon, hindi ka nakatayo sa simula. Nakatayo ka sa gilid ng pagkakatugma. Bitbit mo ang instinct at disiplina. Pagnanais at kontrol. Gutom at pasensya. Ilan lang ang umaabot sa ganitong balanse. At ito ang dahilan kung bakit iba ang darating ngayon. Ang kayamanan ay hindi darating bilang kaguluhan. Darating ito bilang kaayusan. Bilang katatagan. Bilang isang bagay na kaya mo nang hawakan nang hindi na natatakot na mawala muli ang sarili mo. Hindi mo nawala ang lahat dahil mahina ka. Nawala ang lahat dahil ikaw ay nagiging hindi mapipigilan. Iyan ay pagbalik ng lumang sarili. Maaaring hindi mo agad napansin, Scorpio, pero may nagsimula ng magbago sa loob mo. Banayad lang. Isang tahimik na kumpiyansa na pumapalit sa pagmamadali. Isang linaw na pumapalit sa dating kalituhan. Hindi ito nagkataon. Ito ang pagbabalik ng bahagi mo na minsang kumikilos ng may katiyakan, ngayon ay pinatatag ng lahat ng pinagdaanan mo. Ang lumang bersyon mo ay hindi bumabalik na padalos-dalos o impulsive. Bumabalik ito na mas pino. Noon, instinct lang ang sinusundan mo. Ngayon, ang instinct ay kasabay na ng karunungan. Hindi ka na basta tumutugon, pumipili ka na. Hindi ka na nagpapatunay, nagmamasid ka na. Iyan ang dahilan kung bakit nagiging mapanganib ang yugtong ito sa pinakamagandang paraan. Muling mararamdaman ng mga tao ang presensya mo kahit hindi nila alam kung bakit. Nagbabago ang usapan kapag pumasok ka sa isang silid. Lumilitaw ang mga oportunidad sa pamamagitan ng katahimikan, hindi ng sobrang pagsisikap. Hindi ka na humahabol sa momentum, ang momentum na mismo ang umaayon sa'yo. Ganito ka kinikilala ng kayamanan ang tunay nitong may-ari. Ang pinakamalakas sa pagbabalik na ito ay hindi ito kailangang ipahayag. Wala nang ganoong pangangailangan. Ang enerhiya mo na ang nagsasalita. Ang gutom na minsang itinago mo ay may disiplina na ngayon. Ang ambisyong pinigil mo noon ay estratehiko na ngayon. Nauunawaan mo na ang tamang tiyempo. Nauunawaan mo ang leverage. Alam mo na kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Ito ang dahilan kung bakit muli kang pinagkakatiwalaan ng universo. Dahil natutunan mo ang pagpipigil ng hindi nawawala ang pagnanais. Lakas na walang kayabangan. Kumpiyansang walang ingay. Ito ang mga katangiang humihila ng pangmatagalang kayamanan, hindi bigla ang swerte, kundi tuloy-tuloy na kasaganaan. Hindi ka nagiging ibang tao. Nagiging buo ka. At habang tuluyang nagsasanib ang lumang sarili at ang kung sino ka ngayon, mapapansin mo ang isang pattern, mga pintong bumubukas na may mas kaunting hadlang, kalinawan sa pananalapi na pumapalit sa kaba, at isang tahimik na kaalaman na ang matagal mong hinihintay ay abot kamay na. Hindi ito pagbabalik para bumawi. Ito ay isang pagbabalik sa sarili mong mga tuntunin. Tahimik din hakbang humihila ng kasaganaan. Scorpio, ang yugtong pinapasok mo ngayon ay hindi nangangailangan ng malalakas na galaw o dramatikong panganib. Sa katunayan, mas maingay ang kilos, mas mahina ang resulta. Ang kapangyarihan mo ay palaging mas epektibo sa katahimikan. Habang ang iba ay ipinapahayag ang kanilang mga plano, ikaw ay tahimik na pinipino ang sayo. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay nagmamasid. Hindi ito pag-aalinlangan, ito ay mastery. Noon, mabilis kang kumilos dahil hinihingi ito ng instinct mo. Ngayon, ang instinct na yon ay mas hinog na. Ramdam mo na kapag ang isang bagay ay nakaayon na, bago pa man ito maging lantad. Kaya hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi ka naghahanap ng pagpapatunay dahil ang katiyakan mo ay nagmumula sa loob. At ang tahimik na katiyakang iyon ay may hatak. Tumutugon ang kasaganaan sa mga taong kumikilos ng may intensyon. Bawat desisyong ginagawa mo ngayon ay may bigat dahil pinag-isipan ito. Pinipili mo kung saan mapupunta ang enerhiya mo. Pinipili mo kung sino ang may access sa'yo. Pinipili mo kung kailan kikilos at kung kailan mananatiling tahimik. Maaaring mukhang maliit ang mga pagpiling ito sa paningin ng iba,
pero bumubuo ang mga ito ng malakas na momentum sa ilalim ng ibabaw. Maaaring mapansin mong nagsisimulang dumating ang mga oportunidad sa pananalapi sa mga banayad na paraan, isang mensahe sa tamang oras, isang usapan na biglang nagbubukas ng pinto, isang ideyang masyadong eksakto para baliwalain. Hindi ito swerte. Ito ay tugon ng pagkakatugma sa disiplina mo. Ang kaibahan ng yugtong ito ay ang pagpipigil mo. Hindi mo na sinasayang ang enerhiya sa takot o sobrang paglalantad. Pinoprotektahan mo ang focus mo. Kumikilos ka kapag may linaw, hindi kapag napipilitan. At dahil dito, sinasalubong ka ng universo sa gitna. Ang kayamanan ay hindi laging dumarating bilang biglaang tagumpay. Minsan, dumarating ito bilang katatagan. Bilang pagkakapare-pareho. Bilang kontrol. At para sa iyo, Scorpio, ang kontrol ay palaging isa sa pinakamalakas mong bentahe. Ang katahimikan ay hindi na depensa. Isa na itong estratehiya. Mensahe ng universo para Dag Scorpio. Scorpio, ang mensaheng ito ay hindi para madaliin ka. Ito ay para bigyan ka ng katiyakan. Matagal nang minamasdan ng universo kung paano ka kumikilos kahit walang pumapalakpak, kung paano mo dinadala ang sarili mo kapag nadedelay ang mga resulta, at kung paano ka nananatiling disiplinado kahit sinusubukang pumasok ang pagdududa. Ang yugtong ito ay hindi kailanman tungkol sa pagsubok ng pasensya mo, ito ay tungkol sa pagpapatunay na handa ka na. Hindi ka kailanman nakalimutan. Pinrotektahan ka. Bawat pagkaantala ay isang paglihis sa mas tamang direksyon. Bawat saradong pinto ay nagligtas sa iyo mula sa landas na uubos sana sa iyo. Hindi ka nahuhuli. Nasa eksakto kang lugar kung saan kailangan ng iyong paglago. At ngayon, ang bigat na tahimik mong pasan ay unti-unti nang gumagaan. Hindi ka hinihiling ng universo na maghirap pa. Hinahamon ka nitong magtiwala sa kung sino ka na ngayon. Kumilos ng may kalmadong otoridad. Tigilan na ang pagkwestiyon sa sarili mong tiyempo. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi, hindi mo tinalikuran ang sarili mo kahit mas madali sanang maglaho. Ang darating sa iyo ay hindi mangangailangan ng kaguluhan. Darating ito ng may linaw. May estruktura. May tibay. Ito ay kayamanang gumagalang sa mga hangganan mo at nagbibigay gantimpala sa pagpipigil mo. Ito ay kasaganang nananatili dahil handa ka na itong hawakan. Makinig ng mabuti sa kung ano ang pakiramdam ay nakaayon, hindi sa kung ano ang apurahan. Sundan ang nagpapalakas ng kapayapaan mo, hindi ang nagpapakain sa takot mo. Wala ka nang kailangang patunayan. Tumutugon na ang universo. Tahimik. Eksakto. Pangmatagalan. Scorpio, mas simple ang katotohanan kaysa sa inaakala mo noon. Hindi ka kailanman hinarangan mula sa kayamanan. Ginagabayan ka lang pabalik sa sarili mo. Bawat karanasang pinagdaanan mo, ang mga pagkawala, ang katahimikan, ang muling pagbangon, ay hindi nagpabagal sa kasaganaan mo. Inihanay ka nito sa tamang bersyon ng sarili mo. Ang lumang ikaw ay hindi kailanman naging pagkakamali. Siya ang pundasyon. At ang taong naging ikaw dahil sa hirap ay hindi parusa, isa itong pag-upgrade. Ngayon, hindi na hiwalay ang dalawang bersyong ito. Nagsanib na ang instinct at disiplina. Ang pagnanais at pasensya. Ang apoy at kontrol. Kaya iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi ka na desperado sa resulta. Handa ka na para rito. Hindi ka na humahabol ng mga senyales. Nakikilala mo na ang pagkakatugma. At kapag dumating ang oportunidad, alam mo na agad ang gagawin, hindi dahil nanghuhula ka, kundi dahil naaalala mo kung sino ka. Ang kayamanan ay hindi na isang bagay na inaasahan mo. Isa na itong bagay na tumutugon sa iyo. Hanggat nananatili kang konektado sa katotohanan mo, pinoprotektahan ang enerhiya mo, at kumikilos ng may intensyon, ang nakalaan para sa iyo ay hindi kalalampasan. Hindi nito kaya. Dahil ang susi ay hindi kailanman nasa labas. Lagi itong nasa loob mo. At ngayon, Scorpio. Ginagamit mo na ito.